tulong sa bawat isa sa atin. Mayroong isang ginang, no? So ngayon, sa bawat mga fellowship, sinishare niya kung paano ang ginawa niya sa kanyang mister, no? Sabi niya, 25 years pala na different niya yung kanyang mister kasi ang mister niya ay lasinggero. No? Pero ang maganda sa ginawa niya, no? Halimbawa, dumating na lasing yung kanyang asawa, hindi niya inaaway, hinayaan niya lang. Kasi pag lasing, matulog lang naman yan. Pagkainin mo, din after that, punasan. So, ganon, tapos nagpe-pray lang siya. Alam niyo ba na dumating ang araw na nagbago yung kanyang mister, no? Kaya kanyang sinishare, sabi niya, grabe ang prayer ko ito sa aking mister, no? Hindi ko siya inaaway paglasing, hindi ko siya inaaway, subalit aking lang ginagawa ay ako ay nagpe-pray, at sa aking prayer, sukwa na siya, no? So sa aking prayer sa kanya, siya ngayon ay nagbago, no? So kaya yan, mga kaibigan, no? So dapat alalahanin natin na dapat manatili ang wagas na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, na ang gagawin po natin ay, of course, tayo mag-pray, at kung nagkasala man tayo, ating itong hingian ng tawad, no? Dahil napakabuti pag tayo humingi ng tawad, no? So, di ba, halimbawa, no, yung sa family, tingnan natin kahit sa drama, no, makikita natin sa drama, no, na base sa totoong buhay ay mayroong mga sigalot sa family. Subalit, through prayer, ito ay siya, no? Ibig sabihin ay natugunan. Kasi pag divinely guided ang solusyon ng problem, napakasaya, no? Napakasaya ang bawat isa sa atin, no? Sa member ng pamilya, pag ganun po ang mangyari. Whatever the problem is, no? So, di ba, may awit na, so, walang napakalaking problem sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kayang i-guide tayo para malutas, no? Wala namang pinakamataas na bundok na hindi pwedeng patagin, no? At wala namang mga storm na napakadilim na hindi kayang anuhin, at walang unos na hindi kayang, walang lungkot na hindi kaya na i-comfort ng ating Panginoon, no? Kaya napakapalad po tayo, mga kaibigan, dahil tayo ay mayroong at makadirikta tayo sa Hari ng Mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoong Panginoon. So kaya, mga kaibigan, sa umagang ito, alalahanin natin ng ating Panginoon ay dumidinig ng panalangin. Subalit, mga kaibigan, tandaan natin, no, yung 10 utos ay ginawang 2 utos na lang. Ibig sabihin, gisamarise siya, no? Na love God with all your heart, with all your mind, within your strength, and within your soul. At ang pangalawa naman ay love your neighbors as thyself, no? So dito, mga kaibigan, paggagawin po natin ito na ating guiding principles sa ating buhay sa araw-araw. Napakaganda, no? So, pag sa bahay ay ganon, ang ina-apply ng mommy at daddy, dahil mayroong tinatawag natin na simbahan sa bawat tahanan at kapilya sa bawat pamilya. Ito, mga kaibigan, ay napakaganda, no? Dahil pag yan po ang ating ginawa, paglabas ng mga kabataan, paglabas ng mga anak sa neighborhood, so ma-apply niya ngayon, no? Na hindi siya gagawa na masaktan yung ating kapwa, no? So tulad sa ito na lang, mga kaibigan, dahil dito sa atin, di ba, dikit-dikit po yung ating bahay, tapos dingding ng pagitan, no? So halimbawa, nag-i-enjoy yung kapitbahay, no? Halimbawa, may birthday. So, pwede naman yun na, di ba, may batas po yung ating barangay na hanggang alas 10 lang, no? Though after 10 o'clock, wala na, stop na, no? So, magbulungan na lang kasi, siyempre, matulog na yung kapitbahay. Kasi, halimbawa, linggo ng gabi, no? So, siyempre, may awitan niya po, kung pwede, yung batas ng hanggang alas 10 lang. Then, after that, para makatulog naman yung kapitbahay, para kinamagahan, mayroong siyang lakas para gampanan ang kanyang tungkulin doon sa pinapasukan niyang trabaho, no? Kaya minsan, pag halimbawa, sobra na ng alas 10 na, may sumisigaw na, magpatulog naman kayo. Ayan.
magpatulog naman kayo, no? Yun ang sigaw, no? So, di ba naririnig natin yan, no? So, pag yan po ang naging guiding principle natin, yung unang-una, no? So, love God with your heart, with your mind, within your strength, and within your soul. So, ibig sabihin, na palagi nating alaala na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin na ang duty natin sa Panginoon ay inuuna natin. So yan, no? So palagi nating naalaala na God is watching us from a distance. So ibig sabihin yung number 1 ay sa ating spiritual. Ang pangalawa naman ay para sa ating, ang tungkulin natin para sa ating bayan, sa ating kapwa, at sa ating sarili. So yan, pag ginawa natin, alalahanin natin mga kaibigan na kung ano man ang ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Pag nagtanim tayo ng mango, siyempre mango rin yung ating aanihin. Pag nagtanim tayo ng suwa, siyempre suwa rin yung ating. So kaya mga kaibigan, tandaan natin huwag natin kalimutan ang 2 guiding principle na nagsasabi na number 1, love God with your heart, with your strength, within your soul, and within your strength. At yan, pag ginawa natin mga kaibigan na guiding principle, hindi natin makalimutan ang Panginoon na God is watching us from a distance. At ang pangalawang prinsipyo, mga kaibigan, ay love our neighbors as themselves. Mahalin natin ang ating kapwa na tulad ng ating sarili. Napakaganda pag yan po ang ating gagawin dahil alalahanin natin kung anong ating itinanim, yun din po ang ating aanihin. Kaya napakapalad ang mga tao na nakikinig at sumusunod. So parang tulad magharap tayo ng salamin, then after that makalimutan na natin. Kaya yung 10 utos ay pinaiksi na ginawang 2 as a summary niya para madali po nating tandaan. At ayon sa New Testament, doon na lahat, no? Ang mga utos. So dahil spiritual, tapos physical, tungkol sa ating tungkulin sa ating Panginoon at tungkulin natin sa ating kapwa. Kaya napakaganda mga kaibigan. Alalahanin natin ang isang prinsipyo rin na pag ano ang itinanim natin, yun din ang ating aanihin, at it is more blessed to give than to receive. So dito sa giving, hindi lang kasi ito pera. Kung di, halimbawa, makinig tayo sa ating kapwa na grabe ang problema, so iyan ay nag-give tayo. Halimbawa, grabe ang reason natin sa ating tatay, no? Na parang kasi siyempre, halimbawa, ang tatay ay hindi nakapag-aral, yung anak ay grabe, doktor na, no? So ngayon, mayroon siyang marami siyang pipigilan muna niya. So ibig sabihin, pagpapala siya sa kanyang tatay, o kayang nanay, dahil tinitreat niya yung nanay niya na kahit wala mang pinag-aralan, so hindi niya winawalang bahala, no? Yung pagkatatay at pagkananay. Kasi may mga anak pala, no? Huwag niyong kalimutan, no? Na huwag sigawan. Huwag sigawan ang nanay, huwag sigawan ang tatay, huwag ikaya ang tatay, huwag ikaya ang nanay. So dahil sila, pag wala sila, hindi mo nakita ang napakagandang mundong ibabaw na ating ginagalawan sa ngayon. No? Nag-i-enjoy tayo sa mundong ito. No? Kaya, mga anak, no? Kung kayo ay mayroong pang kompletong nanay at tatay, wag na wag gagawa na matouch yung heart nila, na mapasama ang kanilang isip. No? So, dahil mahirap pag ganoon, mga kaibigan. No? So, mahirap pag yan ang ginawa natin dahil ito ay delikado. No? So, kaya ating alalahanin ang 2 guiding principles para ating maano siya, no? Para ating magiging gabay sa atin. No? Kasi tayo ay naalala po ng ibang lingkod na so, siya mga kaibigan. No? So, ito po, nalaala ng ibang lingkod mga kaibigan, no? Na ang mga guiding principles na ito ay napaka-the best. No? Kaya mga anak, huwag na huwag niyong saktan ang inyong mga magulang. No? Alalahanin niyo na sila ang inyong magulang. No?
Huwag sigawan, kahit ano pa ang iyong mga napakagandang dahilan, pipigilan. Unawain ang tatay at nanay. Dahil sa kanila, nakita mo ang mundong ibabaw. So yan, makibigan. So, ito pa po makibigan na parang may, kasi halimbawa ikaw ay farmer,